Okay, sir. Ilang taong ka na nagpa-farming since na nag-retire ka? Nag-retire ako 2011 eh. Oo. So, After ilang years na yun? 2011, 11 nag-farm na years. ako. 11 years? 12 years? 2022 na ngayon. Okay. 11 years or 12 years, sir, na pagpa-farming mo, can you consider yourself as a successful farmer? Healthy living wise eh. Kasi nung nasa corporate ako, meron ako mga maintenance. Nung nandito na ako, nag-healthy living na ako, nakipag-diskusyon pa ako sa doktor eh, sa Tagaytay Medical Center. Sabi sa akin, sir, yung mga iniinom mong maintenance, tigil mo na yan. Bay, sabi ng doktor sa akin sa PLDT, lifetime na raw ito eh. Hindi nga sir eh, good na yung mo. Based on your laboratory? Oo, based on good ka na eh, healthy ka na eh. Alisin mo na yan. Akalain mo yun? Because of yun. So, napaka gandang ambag yun sa amin. Tsaka very peaceful. Kami ni Mrs. Mahilig naman kami sa nature. Hindi naman tayo ganong pareho naman kami lumaki din sa hirap. Nangarap kaming magka-farm ng maliit pero hindi namin akalain na biyayaan kami ng Panginoon ng ganitong kalaki. Okay. So, nung una mahirap. Mahirap i-maintain eh. Hindi ko nga naiikot eh. Pero masaya. May mga katuwang ako dito sa farm. May natutulungan kami at the same time. Nagkakatulungan kami. So, kumikita kami pare-pareho. Nakakasurvive. Sir, ulitin ko. Can you consider yourself a successful farmer? Successful naman. Successful naman. Successful naman. Okay. So, Sir Abel Malimban po, dito sa General Aguinaldo Province of Cavite. Yes. So, formerly Bailen. Bailen, oo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Yan ay kalamanding, ma'am. Kalamandarin. Ano pong linagay niyong asukal? Wash na lang. Wash. Hindi po eh. Napagod ako dun sa turo. Ay, sorry. Napagod ako sa turo. Si Kitten, hindi nakakain. O sabay ka na sa amin. Yung ngayon, pinaki-clean up ko yung mga kakwate ron. Yung mga gahita kasi ilalagay ko sa bakod. Ako na rin ang magpapanggap na architect dyan. Ang ganda yung dingding, kawayan. Kawayan, Wow, ano to sir? Hindi ko alam kung saan galing yan eh. Misis ko. Masarap yung kalamanding. Ano ang pangalan? Dito ko muna ilalagay yung juice. Kalamandarin. Dito ko muna ilalagay yung juice. No? Sikip sa kanila. Kain na kayo. Siya na sa aming nakalan. Ay, sus. Biglaan. Ay, kung talagang hindi na po. Secretary po talaga kayo nakaprogram. Oo nga po. Pasensya na po kayo. Hindi, okay. Hindi ka. Nagkamali po yung sekretary ni Derek. Oo nga. Sige. Sa isang pitcher po, ilang kalamandarin ang nilalagay nyo? Ay, kasi po, Napiga na. ko na lahat. Bali, yung isa pong yung isang pack ng parang ice candy. Halos 3 kilo po yung laman ng puree. Plastic ng yelo. Plastic lang yan. Halos. 3 kilo yung pipigayin mo bago ka makabuo ng Isang plastic ng yelo. Tapos yung isang plastic ng yelo, gano'ng kadaming ganito magagawa niya? Ano po, pwedeng hanggang 5, 6. Kasi matapang yan. Matapang nga po. Concentrated eh. Concentrate yan. Yung iba, ginagawa nila, inahalo nila sa tang. Tanglad. Hindi Tang. po yung tang mismo na juice. Hindi na siya natural. Kami minsan tanglad, Kami, ternate, blue ternate. Dati gumagawa ako ng asukang na kain. Yun ang nilalagay namin.
asukal na kaong? Mm. Pwede po yun? Mm. Pero masarap. Talagang Parang muskabado. first class. First class. Hanghang pa kasi di ba yung kaong yan nilalagyan ng sili. Para lumakas. Para tumulo. Ganun. Yung bunga nga ng bulaklak, Yung sap no? niya kasi, yung sap niya, para daw dumami yung sap, nilalagyan ng May video ako nun eh. Oh, dito kayo, maupo kayo rito. Pero pwede mong ibenta yun ng mahal. Opo, kaya lang Kaya dito, Jess. isang ano, Actually, coffee table yan, pero pinagginagawa nating kaya siya ba? dining. Coffee table kasi ito. Organic din po ito. Bili ko yan sa mga ka-group ko na, ano, Sinahaluan ko na Red lang rice? po, white din yan. Black rice. black rice. Black rice ito. Hindi mo naman Liga, lang. Hindi na, okay lang ako dito. Mahihain sa personal tong misis ko eh. Bali, ano lang kami rito. Stay in siya rito. Yan lang siya ng monthly. Pero yung mga tao kong walk-in, iyakan ko lang yun pag may mga ganyan bubuhatin o ano. Taga dito na rin yung mga yan, sir. Taga rito yung... Nag-migrate dito. Nag-migrate sa Balyo. Di ba sir, malapit lang ano? Kasi dulo lang naman. Nasa ano rin kami. Hindi siya... Tama sir, dahan-dahan lang ako. Oo, nasanay natin ng lakad ng lakad. Kasi pag hindi ka kumilos, antukin ka naman eh. Yung saging. Nagustuhan nila yung saging lab eh. Ay, green. Ito. Yung latundan. Yung tanda. Saan mo nakabili itong shell lab? Oo nga, ano? Diyan lang, konti lang. Simple lang. Sabi ko sa kanila, hindi kumikita ng ano, konti lang. Sabi ko nga gano'n. Ngayon pala, Matapos ng interview. habang tinatanong nila ako sa presyo ng mga product, nalalaman nila yung presyo, yung kumikita ka pala sir eh. Actually, kumikita ko dahil dun, kailangan namin kumita para sa tauhan. Kasi sa labor eh. Nasa labor. Kasi mahal talaga. Pwedeng Mataas na daw po ang labor dito. Walang monthly dito, yun ang mabigat. Walang wala monthly. pong nagma-monthly na dito. Gusto nila dito. Daily. Before kasi, Pwede silang hindi pumasok kung gusto nila. yung mga tao na yan nag-migrate dito, Anytime pwede silang. kamukha ng isang tao ko, nung dumating siya rito, Walang 2,000 lang per month siya rito. Lang sila. Talag. Mga kamag-anak ko, okay lang, mga kamag-anak ko. Di ba naman Eh, siyempre, matagal na sila rito. Yun ang difference, no? Yeah. Mabigat kasi, nung nasa corporate ako, hindi kailangan bumaba ka sa level nila kasi siyempre, iba yun eh, iba lang sa farm. Hindi mo pwedeng i-ano yung kamukha nga sa corporate ka, Gusto mo. ballpen lang. Ballpen lang ang katapat nila or, di ba? Andun yung rating nila. Dito hindi pwedeng Walang gano'n. ganon. Kailangan, di gaya. kailangan gawin mo silang kapamilya. Sa akin ako ngipin. Diba? Dapat hindi ka nagagalit naman. Kailangan gawin mo silang kapamilya. Kailangan pakita mo din yung real Oh. figure. Kaya lang, yung medyo controlled. Malasakit. Ano pa rin yung parang gusto mong matuto pa rin sila dun sa... Basta, Pero- pag hindi ako pwede bukas, hindi ako Hindi pwede. ako pwede. Ayun, yun yung... Kuya, nayakag ako ng ano eh. Kuya, Hindi, nayakag diba, ako. ma'am? Yun, Nag-inuman mahirap kagabi. din, Mahirap Andun yun. na lang. Parang ganun. Kahit nag-usap pa yun ng gabi eh. Pero actually, marami kaming struggle din sa tao. Pero ngayon, siyempre nakukompress naman ngayon, maayos naman. Nice naman. Pero ang dami. Dumaan kasi sa amin yung Ano kami nun? mag, Ang hirap. Months lang, iiwan ka na. Nakatutok pa kayo nito, sir, ah. mag-inom. Di ba talaga, ang daming nagtatawag sa kanya na, Sir, baka naman meron kang tao dyan, tayo ibang farm. Ganon din ang mga problema. Lahat ng farm dito. Ang Tatawag sa akin. Hiraman ng ano. Kasi naging chairman ako ng Cavite Industrial Council. Cavite Banana Industry Council. May mga problema nila sa farm. Karamihan sa tao din. karamihan tao. Kasi napakalapit namin sa Manila. Tapos maraming construction firm dito. Magkano sa construction firm, di ba? Kumpleto ron. Ganun ang ano. Siyempre, yung iba naman, ayaw na nilang matawag na nagtatrabaho sila sa farm. Yung iba, gusto nilang... Siyempre, lahat ng tao gustong umunlad eh, di ba? Yun yung aking pinaka namamahala dyan. Inaanak ko sa kasal, nakamag-anak ko. Masipag.
Sa farm talaga kailangan yung tao mo, meron kang trusted. Saka sa lahat naman ng business mo kailangan meron kang trusted talaga. May point person yung ka. way of delegating sa tao. Sabi ko nga, si MVP, ang dami negosyo, pero napapatakbo niya lahat. So, lahat may think tank siya, may taga-isip siya. Oo. Yun. So, tayo, hindi natin magawa yun. Kaya rin naman natin siguro, paunti-unti. Actually, nangungontrata rin ako ng bahay. Bilis yung kumain ni Derek, ah. Ako na lang Kasi niliwan. yung mga suki ko sa woodcraft, meron ako isang kliyente na, Abel, pandemic, i-renovate mo yung Nagpapasexy kondo po ko. si Justin. Yun, kumuha ako ng tao. Doon nagsimula. Tapos ngayon, meron akong ginagawang isang bahay dito na pinagkatiwalaan din ako na, Abel, gawa mo ako ng mag-manage yung ginagawa kong bahay, eto plano. So, nai-apply ko rin yung dating ginagawa ko sa corporate. Konti lang din nakita dyan sa'yo sa ganyan. Meron, naman. Nakakapunta naman ng Tagaytay. Hindi ko rin Nakakabili sarili. ng litro na Coke. Kanina Coke solo. Kapag Yan, Jollibee litro. naman, di ba? Sabi ni Sir. Hindi maglilibre. Hindi, marunong ang Panginoon. Siyempre, dumadaan sa yung ano na. Pero may darating. May buyer. Marami. Entrust everything to the Lord. Sabi nga sa what the Lord requires, He provides. Kaya gawin mo na lahat ng gustong ipagawa sa'yo ng Panginoon. Bala siya. So po yan. The fact na meron kayong kakainin, na nanggagaling sa farm, malaking bagay yun. Nakakatulong ka tayo paano sa kapwa. Tsaka yung dito na kayo sa farm nyo nakatira. Ganun. Malaking bagay po yun. Yung mga kapatid ko nga nag-uwian kasi ako lang naman nandito. Parang naiingit pa sila sa sabi ko, hirap-hirap nga ng buhay. Tama nga, oh. Hindi, kuya, ano ka? May katulong ka rito, may ano ka. Hindi, mahirap din. Siyempre, nakita ko yung lifestyle nila ron. Parang madali. Siyempre, pasyal lang naman ako ng pasyal. Naku, tol, sabi mo lang, pero Sa Manila, puro bills ka. mahirap nga raw. Kalibat kanan ang bills mo doon. Sakit na ng mga likod namin. Ganun din naman ako, sabi ko eh. Pareho lang. Kasi dito, parang ang ano mo, kaya ka kumukuha ng tao, parang i-share mo din yung ano sa iba. Isda kayo, ha, tutoy? Makikinabang din yung iba, di ba? Hindi naman sa pag-ano, kasi parang ang gusto namin gawing business or negosyo, yung meron makatuwang dahil gusto mong magkaroon din sila ng buhay. Hindi yung, kasi may mga business na ikaw lang, di ba? Ikaw lang yung kumikita, ikaw lang gumagalaw, ikaw lahat. Aray ko po. Baka maray. Hindi, sabi mo nga, iba-iba tayo ng linya. Iba-iba nga eh. Meron kasi merong business. Wala, ang dami kong kanain. Sir, paano ba yan? Kamukha niyan. Gusto mo kayo? In return, meron naman kayong naiambag din sa amin. Ganun lang yun. Meron nga ba talaga, sir? Oo. Siyempre, Hintayin mo sa rin mga tatawag sa'yo kung napalabas natin. Naka- Nakapas Pero yan. ano dyan, all things works together for good. Kasi ang Panginoon ng parang pinagkukonect niya lahat ng tao dahil sa plano niya yun na meron siyang purpose. Kaya kami, tinatanggap naman namin yung nagpupunta dito dahil plano ni Lord yun, may plano siya. Ang gano'n, gano'n ang taking namin sa mga nagpupunta dito. Hindi, Alam mo, very exciting ang naging ano namin dito, naging buhay namin dito. Full of struggle. maraming ups, maraming ding downs. Oh. Kaya talagang ang mundo ay bilog. Just yan, sama nga natin si Madam. Umiikot lang tayo. Ang mundo natin ay bilog. Oo. Kaya nga sabi Kasi nga, yung camera dito, ako bala ako. pagka nagkukwentuhan kami ng misis ko, Mm. may farm ka. Sabi mo ka, sabi siya wala kang pera ngayon, may farm ka. Wala naman maniniwala, wala akong pera kasi ang dahil kong bahay. Wala ka lang. Tingnan mo nga lang ito, mga nakikita natin yung mga pieces na to. Kaya nga, may Ang halaga nito eh. Oh. Milyon to ha, sasabihin nila. Mm. Milyon yan mga nakalagay dyan. Hindi, ano lang. Ano lang eh, siguro ito yung binigay sa amin. Ito yung binigay sa amin. Ito yung para sa'yo. At saka siya kasi, ang iniisip niya, nakikita niya kasi diba, yung uling na lang eh. Yung uling, anong ginagamit na uling? Yung hardwood, yung karamihan yun ang gusto nila kasi magandang pang-uling.
Mm. Ayan, di ba bawal yun dapat putulin? Eh, saan ba galing yung uling? Di ba sa pinutol na kahoy? Sa pananagita niya, paano mo mapipreserve yung mga itinanim ng mga dating ninuno natin na sabi nila centuries na, hindi lang 100 years, kundi more than 100 years. Kaya nakaisip siya ng ganyan para ma-preserve, makita pa rin ng mga next generation. Kasi parang investment na rin yung ganitong furniture eh. Hindi yan basta nasisira, hindi yan natutunaw. Hindi katulad ng mga kutsyon, mga ano, di ba? Yung mga muebles na ganyan, yung mga medyo luxurious ang Kain dating. kayo ate, ha? Eh eto, Yes. pwede mo ipamana sa apo. Kasi ang furniture kong ginagawa is investment. Pwede mo siyang i-resale. Hindi ka mukha yung mga buyer ko rito, na actually dati naman hindi ako nagbebenta, gawa lang kami ng gawa, kaya naipon. Pag may naging bisita ako sa farm, ay meron ka pala nito. For sale ba to? Minsan hindi pa nga ako makasagot kung for sale dahil ito sasabihin to, oy, hindi ko bebenta yun, hindi ko bebenta. Ay, hindi na tayo bebenta, wala pa Biro na. pa nga yan. Pag lahat ng pupunta dito, uy, ang ganda nito. Sige po sa inyo na yan, bitbitin nyo lang. Buhatin Hindi po. So, so nung sumisikip na, Buhatin nyo lang. parang nag-ano na kami. Unti-unti ng benta. Parang nakabangko lang yan eh. Ito, sale na to eh, sold na to eh. Naantay lang. Ginagawa pa yung bahay ng may-ari. Dalawang bahay kasi yung nagpagawa sa akin ng mga furniture na ginagawa pa yung mga bahay. Na hanggang ngayon, hindi pa nila, Taga saan po? taga Manila eh. Manila. Ito Quezon taga City Central yung Bank, isa. ito taga, yung isa, taga. Tapos yung tao ko ngayon sa woodcraft, nagkakabit ng pinto, yung ginagawang bahay doon. Hindi naman ako gumagawa ng pinto kasi maliit lang ang kita, mahina lang ang kita. Sa pintuan. May konti rin, pero sabi ko nga, sige, ano rin. Ando Yan sila. na naman tayo sa konti eh. Konti lang. Konti lang. Oo nga. Kasi For magkano. the day. Oo. Hindi, ibig sabihin, ano lang, yung kaibigan ko yung nagpagawa. Sabi ko, sige, gawa kita ng pinto. Kumita lang ng konti. Magaganda yung mga pinto niya. ng konti. Kakaiba. Ay, hindi ako pwede lumaban ng presyo sa labas. Dito po kayo natutulog. O Dito dun sa po si villa. Rocco. Doon po kami sa villa. Dati Dati dito. doon kami sa taas. Pero dahil nagwo-work nag-work from from home yung home yung anak ano ko, siya na nag-stay doon sa taas. Yun naman tatlong Bato yun, bato. farmhouse na na room doon. Nung pinagawa ho yun, eksakto naman after ilang months na, 1 month after lang yata, nung natapos yun, siya naman pagputok ni Taal. Tapos, ang una pong tumira talaga dyan, evacuees. Ibakwis. Sabi namin, Sinundo pa po namin, hindi namin ginapang ginawa. namin gawin yun. Sabi namin, kikita tayo. Alahin mo nung sumabog yung... Meron kami nakabook dito na taga Victory Christian Tatlo silang Fellowship. family. Di ba meron tayong nakabook na 50 katao Opo, rin? 50 dapat. Yung youth, Magka-camping. yung mga youth magka-camping. Ah, Ay, na-move dahil nga sa, dahil sa pagputok ng tala. Alam mo, naging guest namin, Ibang quiz na. Bakwis. Tatlong family. Tatlong family. Hindi naman namin pinos. Hindi namin pinos. Pero So- sinundo pa po namin yung, may tumawag lang sa kanya na, nakasama niya sa seminar. Oh, Na, kung pwede. Sinundo namin, ang layo. Para kaming nakikipaghabulan sa asphalt. di ba, umangat yung ibang ano doon. So sabi nung family, pang-anim na lipat na raw nila dito. Awa kami kasi wala pang 2 months yung baby. May Oo, kasama may po baby sila pa more eh. than 1 month old na baby. Tapos parang hirap na yung bata. Tapos sinisipon, inuubo. Pagdating namin dito, kinabukasan para umaliwalas yung pakiramdam ng bata kasi parang nakahinga na siya eh. Kasi Dahil hirap na. doon may usok na tapos dikit-dikit kayo sa evacuation center. Ang hirap naman talaga. Tapos sabi nga namin, yung pala ang purpose eh. Hindi pala hindi pala re-rentahan yan. Evacuees pala magiging guest natin. Pero natuwa sila. Tapos yun nga, in-accommodate namin dito. Nagpatay pa nga akong baboy eh. Wow. Binigyan niya ng trabaho. Kasi may project ako ritong vacation house na nagpagawa sa akin ng furniture. Pina-remodel sa akin, pinagawa yung tiles, pinagawa yung... pandemic, wala naman tao nun eh. Meron lang malalapit dito. Marurunong yung kasawa nila, lalaki, marurunong. Kaya dinala din dito yung talagang mga yun dahil marunong sila. So natapos ko yung project. Di ba?
kumita Galing sila. balik na ako. Oh, so kaya yung pag-uwi nila, may pera sila eh. Tapos Iba pa yung merong- inuwi nilang mga ilan akong ayuda. friends sa suki ko, mga kaibigan ko sa PLDT na laging tumatawag sa akin. Oh, Abel, pare, kumusta na diyan? Tapos Kasi nakita nila yung pagputok ng bulikan. bro, ba't may bata diyan umiiyak? Naku, sabi ko, may guest kami rito. Oh, wow, may guest. Hindi ka ako mga evacuees to, ganun. Ganun ba? Eh, paano kami makakatulong? Ako, bahala na kayo kung ano, kasi hindi naman namin pinopos eh. Tapos nung nalaman ng DSWD, Nagdala na rin sila. nag-support na sila, hinahanap nila. Ilang days, 4 weeks ba sila Month sila rito. Isang buwan. Hanggang Tapos nung umuwi sila, di nagpasundo na sila sa jeep. Kasi sabi ko, hindi kasi sa Innova yung mga kargada nyo. Nagpasundo sila sa jeep, mahaba. Hindi sila makasakay eh. lahat binabitbit namin, lahat ng ayuda. Kasi hindi po namin yung mga ayudan dumating, inipon lang po namin. Yung iba kasi direkta dun sa Kasi kung anong pagkain namin, yun din pinapakain. dun sa kubo nila, direkta rin yung ibang ayuda. Yung iba namang ayuda coming from our friend dito. Hindi nakaano. namin. Diyan sa kusina. Yun yung nilabas namin lahat yung ayuda nila. Hindi sila makasakay ng jeep. Kasi Pwede sila magtayo ng 3 tindahan eh. Tubig. Tubig. Yung mga taga PLDT, hindi nila mga mga pure food CDO yung mga dilata nila eh. May San Marino pa, oh. Oo nga. Kasi mga binigay ng mga kaibigan ko. May pure food. Hindi ko pa pinost yun. Hindi pa nga nalaman ng mga kapatid ko sa Amerika. Hindi namin talaga ano. Tapos, very blessed naman kasi yung mga nakabalita. May bigas, ang dami ng bigas, dilata, damit, sapatos. Nakakatuwa nga yun. Nakakatuwa. Nangyari Para dun silang sa pamilya ano, niya. Tapos hinanap sila ng Asa na po yung pamilya na yan? Nakabalik na. bumalik na. Opo, tapos ayun, naging friend na namin sa FB. Tapos Ay, ano, sila ngayon? Post na. Sa Laurel. Laurel, ano ba yung lugar nila? West Bugaan ba yun? Bugaan niya tanga. Yung Tapos- talaga malapit sa Taan. Kaya talagang tatamaan sila pag Nagkikaibigan. Tapos naging guest namin yung mga kamag-anak nila from Manila. Hinanap sila eh. Dinala din sila ng ayuda. Eh, tuwan-tuwa sa sabi nila. sabi sa kanila. Paano naman kayong hindi evacuees dito? Paano kayo nagbabakasyon lang? So nung umuwi sila, puno yung bulsa nila. Puno sila ng dila. Mantala yung mga kamag-anak daw nila. Umuwi, walang mga pera, walang Pati mga... damit, may mga nagbigay ng damit, bata. Nakakatuwa. So, yun ang storya ng... Kaya ang dami ng Storya ng aming story ginawang ng aming farm. farm na... Yung farmhouse na farmhouse namin. naging evacuation. Nakita ba natin yan? Yung farmhouse? Yung binuksan ko yung... Yung mga Tatlong yun. room po nandun. Tatlo yun eh, tatlo yung Ayun room. yan. Tatlong room. Yung Tatlong puro family furniture din. ngayon. Oo. Ano rin? Unti-unti nga. Mukha nito. Ito namang swimming pool. Ano to eh. Na-releasean kami sa SSS ng lamsam, naipon nga. Yung dinagdagan naman ng aming mga anak, mga manugang. Pag nag-farm ka, meron kang other source of income. Hindi lang, kasi farm by itself, farming by itself, hindi ka naman talaga basta kikita. Basta, Unless hindi. meron kang May timing, may bigla. Oo. Kailangan meron kang weekly. Saan mo kukunin yung pambili mo ng Katulad doon ulam? ng magnyunyog, hindi pwedeng nagbebenta ka lang ng nyog, kailangan magpopra ka o may gawin ka doon sa nyog. Para merong value added ba. Pero Pinapla- talagang ang pagpa-farm po talaga, wala naman talagang masyadong kita. Kaya yung mga talagang Masyado. farmer, Wala daw masyado. hindi, kasi di ba yung mga farmer ng rice field, hirap na hirap talaga. Parang ganun, ibig ko sabihin, pagka doon ka lang, yun lang ang source of income mo, kulang para magpaaral ka ng higher Unless education. malaki talaga yung hektarya. Unless hektarya yung lupain mo na meron kang tauhan na ano. Pero kung ikaw ay farmer, Kita natin yung struggle ng ibang talagang farmer. kasi dito marami pong ganun eh, yung nagpa-farm, pero doon lang kinukuha. Dito sa Upland, marami kasi rito mga karamihan mga pensyonado. Upland Kasi Cavite. kami galing naman kami kahit pa paano, galing kami sa corporate. May pera kami, pinag-startup. Naipon. Paano? Hindi, yung pong separation namin. Tapos bago naman kami mag-retire, natapos na namin hulugan tong mga lupa. Hulugan namin nung kami ay nasa PLDT pa. So maraming may farm dito na mana yung farm. Kami talaga hindi. In-acquire talaga namin. Wala talaga. Hulugan. Kaya nga may mga nakakarating dito, mga bisita namin. Sabi niya, grabe ka Abel, ito
bili mo itong lote. Samantalang yung aming minanang lote, hindi pa namin maasikaso. Hindi sila maasikaso dahil nga samantalang itong farm mo, binili mo pa, namuhunan ka pa, may napakaayos kahit tagilid. Samantalang ang lupa namin, kapatagan, walang katanim-tanim. Yung binili nga po namin ito, sabi ng mga taga dito, yung mga naging tauhan din dito ng mga may naku ate, bakit kinuha niyo yung lupang yun? Eh, wala naman nabubuhay na halaman. Ay, napakaganda nga yun. Very abundant ang citrus, Wala daw nabubuhay. mga dragon. Nagtanim kami ng gulayan doon sa ibayong yun. Nagtanim kami ng pinakbet. Yung talong, ampalaya. Yung sa kabilang lupa, nakapagtanim kami rin ng ampalaya, umaani ako ng 200 kilos a week. Kaya talagang hindi totoo yun. Yung kamatis, umaani kami doon. Ito hanggang alas 12 ng gabi nagtitinor to ng kamatis. Sipas? Grabe, Ako sabi, lang ang magtitino. marang maiyak na nga to, sabi niya. Ano ba naman itong nangyari sa atin? Dati tayo nasa Buti ako sa point na gano'n. Grabe. Nagtatrabaho lang ako, papasok lang. Eh, minsan nag-5 piso pa yung kamatis. Overtime ako na hanggang 6 hours. Sa ano, Okay hindi, na. no? Tapos eto hanggang ngayon. Alas 12 na namimili pa ako. Pero okay naman kasi kung healthy naman Para yung... nagbibiruan lang kami kakawalis. Di ano pa. Umattend kami ng wet processing ng coffee. Sa kagustuhan namin maganda kasi yung wet process, hinog na coffee. So kailangan balatan. Bababad mo sa tubig yun 24 hours. So aalisin mo yung pulp. Alam mo, bota lang ginamit namin. Tapos hanggang alas 12 nagbabalat kami ng kape. Para lang makatikim ng masarap na kape. Mano talaga kami. Yung, kasi hindi, wala namang ano eh. May walang ano nga, machine. may depulper Oh, meron. Meron nga, Ngayon pero meron na kami nahihiram. Depulper. Nahihiram Pero na. nung una, para kami luko nito. Somehow sa agriculture office. Nagbabalat kami ng kape. Anak ng tinapay, ano ba ito pinagkakagawa natin? Pero ibang lasa. Okay din Iba naman. lasa. Apo, mas masarap. Mas malasa. So nakikita namin yung Kasi puro pinagkano. hinog po yun eh. Parang, kumbaga, ang kinuhanan ng logic na yun, yung Sibet. Di ba siya, ang kakainin lang naman niya hinog. Tapos paparaan niya sa, paglabas niya. Kumbaga, Galing, no? di ba? Kumbaga, kaya naging malasa yun. Dumaan pa sa isang proseso eh. Ang galing talaga ni Lord eh. Kasi dati po yung kalakaran po kasi dito, ang kape, basta may pula na, kukuhanin na po lahat yung Pati ice green. cream, pati green. Lahatan na. Kasi wala kang makukuhang mangunguha na kukunin. Isa-isa yan. Kasi per kilo is dati 5 pesos. Pero ngayong generation na to, siyempre wala nang papasok dahil malalayo na yung kape. Ginagamit ko na yung tao ko na per day. Sabi ko, manguha kayong kape. Per day yun. So, para mag-break even, kailangan ako na lang magbenta. So, sabi nga nila, ba't kuya puro hinog lang? Kasi yan ang masarap na kape. Yan ang masarap na kape. Ikaw nga, kumain ka ng hilaw na bayabas, kumain ka ng hilaw na kay Mito. Oh, di ba? Ibang lasa. Ganun din. Parang ganun. Bakit Kaya ako? yun. Di ba? Parang Kaya ganun. may masarap na kape. Kung ako kumain ng hilaw na saging, Parang ganun lang. parang ganun. Di ba masarap ang hinog? Parang ganun. Sir, may mga bungang hindi nabalot. Oo, yung hindi na kayang abutin eh. Maaaring hindi na kayang abutin. Hindi na kayang abutin. Oo, ayan o. O kaya, nung nag-inspeksyon, hindi na binalik. Eh, no, malalayo ng iba. Nasira rin. Yung tinamo yung walang balot na yun, no? Nasira. So, drip wood ngayon, sir. Oo, nung nagbubuho sila, sabi ko, dali, lalagyan ko ng drip wood. So, lalagyan ko yan ng lente. Linagay mo talaga sa ano? Oo, nilagay ko. Sa... Yun, tas katap. Yung kalamanda rin yun, kaya lang, medyo distractful dito sa, makaka-distract dito sa, Yung mga bunga, dahon. yung dahon nun. Kaya, Pupunta rito. Tignan nga natin, sir. actually, may jacuzzi yan. Oh, jacuzzi yan. Kiddie pool nung una, naisipan namin gawin jacuzzi. Ang ganda. Hindi pa, wala na pang bata. Hindi, pwede rin. Papatayin yung jacuzzi para maging kiddie pool siya. Okay. Oo. Ito. Ganda, no? Okay. So, lalagyan ko to ng mga accent. Kailan matatapos to? Next week, magkakatubig na Oh. to. Pero to, mabakura. Ngayon, inaayos ko na nga yung mga kahoy para magkaroon ako ng bakod. Rustic din. Tapos lalagyan ko ng konting... Dapat pala next week kami pumunta, no? Pwede May pa naman. tubig na. Pwede naman, oh. Ang orchard kasi, ang farming ng orchard, kailangan
tanim ka ng tanim, hindi yung bawa namatay yung halaman So mo. walang specific distances, basta tanim lang na Kasi tanim. inaabot ko na to, alam mo naman ang Upland Cavite way of farming is multiple cropping. Tapos parang nanghinayang naman akong para lang ayusin. So inayos ko na lang yung dragon fruit. Oo. Pero yung dinatnan ko na lang, pinili ko na lang na maging natural. So pati kahit yung mga old buno ng langka, namumunga talaga. Namumunga talaga yan. Kailangan mo lang talagang balutin. Kailangan talagang balutin. Maganda rin ang profit ng langka. Pinakamahal kong nabenta ng langka na walang kalangka-langka noon, kumbaga sa early fruiting, nakapagbenta ako ng 100 per kilo. Wow. Ang presyo ng langka naman is 300 sa market. Wow. Pero ang ang bilihan talaga noon is 80 wholesale, deliver mo doon. Ako lang ang may langka, sabi ko sa buyer ko 32 kilos, 35 kilos malaki. Sabi ko, ikaw lang ang may langka dito sa nadaanan mo. Sabi ko 100, biniro ko lang. Sige sir, kunin ko. Wala lang. Parang inano ko lang na baka tatawad. Hindi tumama, sige sir, kunin ko 100. 300 ang Minsan naman nagbenta ako ng dragon fruit kasama ko yung mga anak ko. Sabi ko dun sa sabi ko, nak, magtanong ka nga ng dragon fruit. Dragon fruit natin yan sabi ko. Tanong mo kung magkano. Magkano niyo ba binenta? Binenta ko na ng 80 ang per kilo. Di tanong siya. Yung sa likod ng salamin siya binuksan. Magkano po dragon fruit? 350. Binuksan. Anong 350? 80 lang bigay ko sa iyo. Tawa ng tawa yung sabihin maganda ang kitaan pagka Doon sa dulo, sa yung mga nagbebenta. sa mga orchard. Okay sir, recap tayo. Mainitan ka dyan. Oo. Pumesto ka na lang naman. So saan tayo? Ano po ang mga learnings niyo dito sir sa farming from a corporate world? At hindi naman basta-basta yung corporate world na pinanggalingan mo. Sabi mo, tapos nagpunta ka sa farming. Ano yung mga learnings doon? Medyo ang farming itself is yung passion kailangan nandun. Okay. Hindi basta nakikigaya lang tayo na May nakita ka lang sa kapitbahay. Oo, farm tayo, nakita natin sa So kailangan ng farming is nandun yung puso, nandun yung passion. Kasi pagka wala yung puso at yung passion doon, natutuwa ka lang na maganda mag-farm. Actually, maganda mag-farm kung nandun yung puso at saka yung passion. Number 1 yun. Kasi ma-appreciate mo yung nature. Huwag mo munang tingnan yung profit. Sa huli na yung profit. Ang tingnan mo sa farm is yung maging masaya ka. Maging masaya ka. Lalo na sa amin, retiree kami ng misis ko. Pero luckily nga, swerte namin dahil yung anak namin na bunso yung nagpasimula rito. Pero naging masaya ang aming pamumuhay dito. Although hindi marangya, na ika nga nandun pa kami sa corporate world, ang number 1 kasi masaya ka. Masaya ka sa ginagawa mo sa buhay mo. Walang pinagkaiba yun sa mga let's say kamag-anak ko na nakasakay sa Mercedes-Benz, ako naman nakasakay lang ako sa simpleng sasakyan. Number 1 din yung nakangiti ka nandun yung nakatahan na masaya. Yun lang naman ang may buhay sa farm, may income sa farm. Kailangan lang aralin mong maigi Ayan yung na sir, may income na ngayon. may income talaga sa farm. Okay. So kailangan lang number 1 mag-establish ka ng marketing mo. Okay. Mag-establish ka ng market mo. At saka gawin mo kakaiba. Although natural farming kami, advantage kami. Advantage kami ng kaunti sa kanila. Sabi mo, gawa ka ng market mo at gusto mo yung farming mo kakaiba, kaya ka nag-natural farming. Therefore, ang hanapin mo ng market, yung naghahanap naman ng produkto ng natural farming. Yun ang gagawin mo. Through word of mouth, kakalat na. Hindi ganun kabigla. Kasi, hindi naman kami mahilig ipagpilitan yung ating produkto. Okay. Yung mga guest mo rito ang magpapatunay sa'yo na doon kayo. Ibig sabihin nun, kung hindi mo pinagpipilitan yung produkto mo kung kani-kanino, ibig sabihin, klaro na
meron ka lang market na ina-attract at yung market na yon na na-attract mo ay enough doon sa produce mo. Kaya hindi mo kailangan ilako, Short ang production. Hindi mo kailangan ilako, hindi mo kailangan Sa dragon fruit, kulang eh. Kaya lang, hindi kakayanin ng katawan ko, senior na ako, para mag-acquire pa ng lote, mag-develop pa uli ng lote. Sa akin, tama na yun. Tama na yung kaya mo lang i-manage. I-manage. Mahirap eh, di ba? Okay. Sir, sabi mo kanina, sa umpisa dapat, wag mo munang isipin yung kita. Gaano katagal yon yung panahon na yon? Kaya naman nasabi ko yon, being a retiree, meron naman kaming kaunti. Pero kung iisipin mo na dapat kumita ka kagad, lalo na orchard ito eh. Hindi naman to yung vegetable farming na orchard ito. Para sa akin, pagka na-establish mo yung clientele mo, it follows na yung profit eh. Sila na yung magsasuggest sa'yo ng paano kakikita pa, igawa mo ako nito, ganito gawin mo, Abel. Sila. Actually, katulong ko yung mga customer ko sa pag-develop din ng farm. Tsaka sa ginagawa ko rin dito sa aking hobby na woodcraft, sila rin ang tumulong sa akin, mga customer ko rin. Ang maganda sa'yo, sir, itong farm mo ay diversified. Diversified talaga ito. Marami kang pwedeng pagkakitaan. Maraming pwedeng pagkakitaan when it comes to orchard niya. Okay. May coconut, may banana. Kumbaga sa kumpanya may bonus ka, may mga bonus ka. Mga saging-saging is pang ulam-ulam mo yan. Weekly may pambili kang, magkalakal ka ng saging, weekly meron kang pambiling ulam. Okay. Tapos meron kang pang 13 month. Meron kang 13 months siguro yung mga nyug mo, yung mga dragon fruit mo, mga ganun. May bonus ka. May bonus ka. Tapos may mga guest ka din naman sa farm. May guest din. So that's another stream. Mo. So aside from the crops, from the fruit-bearing trees, meron kang vegetables, konti-konti, and meron kang tourism. Nag-accommodate kami ng circle of friends na gustong mag-overnight ng farmcation, overnight stay, abela niya. Nagsimula kami sa mga kaibigan. Pero hindi pa naman siya ganun kalaki. Pero yun nga, unti-unti naming nagre-request yung mga na maglagay kami ng rooms para sa... So may mga kaunting dagdag na investment. Nakita natin yung pavilion ni Sir kanina. Yung what do you call that? Yung villa. Yung villa. Nakita natin yung villa kanina, no? Yun ay dating piggery. So ginawa kong magandang accommodation. Accommodation. So nakikita ko kasi yung dating mga farm sa States, sa abroad. Yung dating the burn nila, yung tirahan ng mga baka. Ngayon is naging farmhouse din. Naging museum o ano. Sa akin naman, simpleng yung piggery, ginawa akong tirahan din. At ang maganda pa, sir, bukod dyan, ito mga driftwood na supposedly waste na dito sa farm. No? Na-convert mo pa into a high-end furnitures. Actually, mga abandoned wood ito, mga garbage wood. Pero nagagawa ko into something na ito, pwede kong gawing a table, mga accent, or table, or coffee table, or pwede ko siyang gawing dining. Lagyan ko lang siya ng top glass o dagdagan ko ng kaunti. Namamangha yung ibang mga guest ko rito, lalo na yung mga taga Cavite rin, taga Upland. Ako, Abel, sabi nila. Abay, gatong lang, ika namin yan. Panggatong lang, napakadingas ika ng uling niya, napakadingas ika ng gatong. Ikaw pala, pwede pala ikang gano'n. Sayang ika mga kakwatin namin, pinagagatong lang. Ako naman, siyempre, nakikita ko yung iba inuuling lang nila. Sabi ko, may value to eh. Meron akong pwedeng gawin dito na magiging souvenir mo pa or magiging kumbaga sa furniture investment, ika nga.
Sabi ko nga, yun naman nagiging guest ko rito na hindi taga rito, na from Manila, Mm. ay namamanga kasi nga, yung iba ay mahilig sa mga gantong hardwood na rustic. Okay. So, Sir, ikaw ay nanggaling sa corporate. Ikaw ay nag-farming. At may mga realization ka doon sa farming. Sir, marami hong katulad mo na magiging retirees din. Na yun unang isipin nila magpa-farming na sila. Paano natin isi-set na maging tama yung expectation nila? Ang unang-una sa tingin ko sa farming, isipin dapat yung puso at passion andun sa pagpa-farming. Dapat alam nila na yung kalikasan number 1 dapat i-preserve nila. Wag silang yung damahin nila yung kanilang kanilang kasiyahan. Hindi pa pwedeng makigaya ka lang dahil nakikita mo, ay maganda mag-farm. Tingnan mo kung nasan yung puso mo. Kung nasan ang puso mo, go. Pero kung wala, nakikigaya ka lang, parang mahirap kasi kailangan marunong kang humipo ng lupa eh. Kailangan marunong kang humipo ng dumi. Pero kung lahat iaasa mo sa tao, pwede naman mag-farm. Siyempre, iba, may malaking ilalabas mo, di ba? Yun lang naman. Kung talagang gusto mag-farm, welcome dahil napakaganda. Kasi in the next 5 or to 10 years, ang mangyayari ng trend natin ngayon sa mundo is food security. Food security. So, kailangan natin talaga lahat bumalik. Kailangan meron tayong lahat. Kung maaari nga mag-urban, kung wala tayo sa provinces is mag-urban planting tayo. Kayang-kaya naman. Ginawa ko rin dito yun nung pandemic, nag-urban planting ako. Hindi namin kayang ubusin ang pechay, mustasa, gulay. Sabi ko, tapos sila nangihingi ng gulay sa mga, di ba, yung mga namimigay na, sabi ko, kayang-kaya pala. Ilang Wilkins lang yung nilagyan ko. Hindi. Bote-bote lang. Mga bote-bote lang ng Wilkins. Nasa farm na ako ha. Siyempre, ayoko naman magtanim-tanim ng malalayo. Gusto ko, nasa tapat ko lang yung mga halaman. Hindi na ako para lumayo eh. Okay, sir, ilang taong ka na nagpa-farming since na nag-retire ka? Nag-retire ako 2011 eh. Oo, so After ilang years na yun? 2011, nag-farm na ako. 11 years? 12 years? 2022 na ngayon. Okay. 11 years or 12 years, sir, na pagpa-farming mo, can you consider yourself as a successful farmer? Healthy living wise eh. Kasi nung nasa corporate ako, meron akong mga maintenance. Nung nandito na ako, nag-healthy living na ako, nakipag-diskusyon pa ako sa doktor sa Tagaytay Medical Center. Sabi sa akin, sir, yung mga iniinom mong maintenance, tigil mo na yan. Sabi ng doktor sa akin sa PLDT, lifetime na raw ito eh. Hindi nga sir good na yung based on your laboratory? Oo, based on good ka na eh, healthy ka na eh. Alisin mo na yan. Akalain mo yun? Because of yun. So, gandang ambag yun sa amin. Tsaka very peaceful. Kami ni Mrs. Mahilig naman kami sa nature. Hindi naman tayo ganung pareho naman kami lumaki din sa hirap. Nangarap kaming magka-farm ng maliit pero hindi namin akalain na biyayaan kami ng Panginoon ng ganitong kalaki. So, nung una mahirap i-maintain eh. Hindi ko nga naiikot eh. Pero masaya. May mga katuwang ako dito sa farm. May natutulungan kami at the same time. Nagkakatulungan kami. So, kumikita kami pare-pareho. Nakakasurvive. Sir, ulitin ko. Can you consider yourself a successful farmer? Successful naman. Successful na. Successful na. Si Sir Abel Malimban po dito sa General Aguinaldo Province of Cavite. Yes. Formerly Bailen. Bailen. Sir, salamat po. Maraming Kahit salamat. na nagkamali yung schedule at hindi pa yung schedule natin nagkamali, napaaga kami. Na-accommodate niyo pa rin kami. You're very welcome.
Thank you, Sir Buddy. Sir, ano pala, last, for those who wanted to visit your farm, sino po pupunta kayo yung mga contact details? Come and visit at Brookside Hills Tissue Farm. You can Google Maps. My cell phone number is 0949-721-1868, or you can visit our FB page, Brookside Hills Tissue Farm. At marami pong sasagot sa inyo mga anak ko. So ito po ay isang ATI accredited learning site. So kung gusto niyo matuto ng organic farming, natural farming, intercropping system, yan, lahat yan matututunan. You're very welcome here at Brookside Hills Tissue Farm. Thank you. Thank you. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box.